Hello everyone! Welcome sa ating Math Tulong page. So, sa ating page, meron tayong mga episodes about different math topics. So, ang math episode natin today is about addition of fractions and mixed numbers. Binubuo ito ng two parts. Ang adding of fractions only at fractions equal to 1. Bago yan, magkaroon lang tayo ng short review. Ano ba ang fraction? So, ang fraction is part of a whole. Bahagi siya ng kabuuan. Gaya ng shaded na yellow. Ang fraction na pinakikita ng shaded ng yellow ay 1/4. So, ang tawag natin dito sa fraction na ito ay 1/4. Yung nasa taas na number ay tinatawag nating numerator. So, which is, in case nito ay 1. So, yung numerator ay nagsasabi kung ilang bahagi ng kabuuan ang nakuha or shaded. Yung nasa baba naman ay tinatawag na denominator. So, ito naman ay nagsasabi kung ilang bahagi nahahati ang kabuuan. Ngayon, tingnan naman natin ang halimbawa. So, 1/5 plus 2/5. So, yung iba, ganito ang ginagawa. Pinag-a-add agad ang denominators, tapos yung numerator. So, kaya ang sagot nila ay 310. So, tandaan, tingnan natin kung tama ba ito. So, yan ay mali. So, tatandaan natin, sa fractions, we do not add the denominators. Ulit ha, hindi natin pinag-add ang numerators. Never natin itong gagawin. I mean, the denominators. So, hindi natin pinag-add ang denominators. So, paano nga ba ang tamang pag-add ng fractions? Tingnan natin ang halimbawa. So, sa unang bahagi, yung fractions lang muna ang pag-aadin natin. So, meron tayong 1/5 plus 2/5. So, una natin titignan lagi, guys, ay ang denominator. So, when we add fractions, ang titignan muna natin ay ang denominator. So, tignan natin magkamukha ba. So, in our case, magkamukha ang denominators ni 1/5 at 2/5. So, ang gagawin lang natin ay yan nga, same denominator. So, anong gagawin natin? So, we will just copy the denominator. So, lagi kong tinuturo yan, copy the denominator. So, in case ng ating fraction ay, ang denominators ay 5. So, kinopya natin. So, 5 lang. Then, anong susunod? Dito pa lang tayo mag-a-add ng numerators. So, 1 plus 2 equals 3. So, ito na yung ating final answer. Another example. So, meron tayong 2/7 plus 2/7 or 3/7 plus 1/7. So, we have 3 fractions. So, ganun ulit. Una, check natin ang mga denominators. So, in our case, meron tayong 7 na denominator. So, pare-parehas lang ulit. So, ganun ulit. Tandaan, anong gagawin? Yes, copy the denominator which is 7. Then, that's our next ay ang pag-a-add ng ating mga numerators. So, 2 plus 3 plus 1 equals 6. So, the final answer is 6/7. Yan. So, kamusta? Sana ay nandito ka pa rin sa video na ito. Ibig sabihin, interested ka na matutunan pa yung tungkol sa fraction. So, next na tayo ha. So, next na tayo ay ang part 2. So, ano ba yan? Nakalagay dyan, fractions na may nakalagay na equal to 1. So, ano nga ba yan? Tingnan natin. So, meron tayong 3/8 plus 5/8. So, again, tandaan ha, check ang denominator. So, the same denominator tayo. So, ang gagawin lang ay copy the denominator. Then, add the numerator. So, 3 plus 5 equals 8. So, mapapansin natin, ang numerator at denominator ay parehas. So, ang tawag dyan ay improper fraction. So, kapag kaganyan, ang gagawin lang ay ito ay mag-i-equal sa 1. So, ang final answer natin dyan ay 1. Okay, another example. 2/10 plus 3/10 plus 5/10. So, again, check the denominators. Ayan, nakikita naman natin the same denominators. Ayan, dapat may S pala yan. So, ang gagawin ay copy the
denominator which is 10. Then, add the numerators. 2 plus 3 plus 5 equals 10. So, again, same na naman ang numerator and denominator. So, ang magiging sagot natin dyan ay, ano nga ulit? Yes, 1. So, ang final answer natin ay 1. So, yun lang. Yun yung unang bagay na dapat nating matutunan kung tayo ay mag-a-add ng fractions. So, kung bago ka sa page natin, please do consider na i-like ang video, o mag-subscribe or i-follow ang page, at i-share na rin sana ang ating video at page para mas marami pang makaalam. So, yun lang. Sana ay may natutunan ka. Salamat!